ito po yung mismong barangay road niya. Sementado na po yan mga ka-farm, kumikita niyo po. Meron po itong poso na nakalagay na po dito. Ito po yung way papunta po sa taas para makita po natin yung ibang parte ng lupa. So yun ang mga ka-farm, panibagong araw, panibagong property na naman po ang ating bibisitahin. Bali, andito po tayo ngayon sa Barangay Tumayan ng mga ka-farm. Meron tayong bibisitahing property po dito sa likod natin, kung makikita nyo. Ito pong property na to ay along Barangay Road, or kung tutusin po ay tuhog po ng Barangay Road. Ito po. Yan, kasama po yan mga ka-farm. Yung property na yan mga ka-farm at ito ay magkasama mga ka-farm. Bali pa slant siya, no, mga ka-farm. Ayun po yung magiging sukat ng property. At pataas po ito mga ka-farm. Pero meron po siyang land portion na flatland mga ka-farm. Bali sa baba, flatland po, tas medyo sa itaas ay merong semi-uphill mga ka-farm. Pero pagdating naman po sa pinakataas nun, ay flatland na rin po ulit. Tara, samahan niyo po ako mga ka-farm para makita niyo po yung mismong property. So yun mga ka-farm, bali ito po yung mismong barangay road niya. Sementado na po yan mga ka-farm, kung makikita niyo po. Ayan o. Papunta po yan hanggang doon. At papunta rin po sa way na yun mga farm. Bali itong property na to, ito pong side na to, ang mas maraming portion ng lupa. Pataas po yan mga farm. At mamaya pupuntahan po natin yan, yung mga parte dito mga farm. Dito muna tayo, explain ko muna sa inyo mga farm. Bali dito sa side na to mga farm, kung makikita nyo, meron po itong poso na nakalagay na po dito. Kumbaga, kasama pa rin po yan sa inyong property. Meron na po kayo source of water, may poso na po yan. At meron din po kayong pwedeng paglagyan ng mga balon. Pwede po kayo magbutas dyan ng balon mga ka-farm. At may sinasabi po sila dito na source of water, kasapa. Titignan po natin kung kaya natin puntahan mamaya mga ka-farm. Tara. Ako na bahala ng ganyan. Kinakambing ka namin. Ngayon, dadaan na. So yun mga farm, bali ito. Ito yung mismong parang irrigation nila, yung mga tubig nila, no, daan ng tubig. O parang imbornal yung baga. Pero makikita nyo, malinis naman po yung tubig niya, nanggagaling po sa itaas. So tara mga farm. Ito po yung way papunta po sa taas para makita po natin yung ibang parte ng lupa. Kinaganda lang dito mga ka-farm ay hindi siya ganoong katarik. Kaya siyang akyatin. Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga ka-farm. Bali ito po. Ito pong tanim na niyog na yan ay meron pong kabuuan na 250 ka puno po. At very productive naman daw po dahil po meron po mga naglulukad po dito sa property na to mga ka-farm. May mga tao po. Mamaya po, yung bahay na yan, i-explain ko po yan kung ano po yung mga bahay na yan para maintindihan din po ninyo. Tara mga ka-farm. Medyo maputik nga lang po. Ayan no. So bali yun mga ka-farm. Bali kung makikita nyo tong daan na to, yung way na to. Diyan, papunta po dyan sa taas na yan. Yung dinadaanan po nila kanina. Yung way po na yan ay meron pa pong lusot dyan mga ka-farm. Bali ang daanan po daw na yan ay papunta po sa San Vicente ang lusot. Kaya sa mga naglalakad papunta dito ay may daanan pa po sila papunta doon. At ang property naman po na ito, ang magiging sukat po niyan hanggang dun po sa ibabaw po yan. Pagliban po niyan sa ibabaw ay may kita nyo pa rin po yan hanggang dito. Poba. Kasama pa rin po yan dito. Pero may portion po doon na mahahati na po ang lupa dahil po sa kabila po noon ay meron na pong may nagmamay-ari. No? Mga nasulit mo. So yun, gaya po na sabi po ni ma'am, bali ito pong mga kabahayan na to ay kasama po yan mga farm. Tapos papunta po yun dito sa baba. Paikot hanggang doon daw po sa may pinakaitaas na yan. Sa way po na yan. Yung way po na yan mga farm ay daanan din daw po yan mga farm, yung packet niyan. Tsaka ito. Bali mayroon pong dalawang daanan po dito mga farm. At ang kagandahan lang po dito sa property na to, bukod po dun sa tanim na puno ng niyog, meron pa po siyang tanim na lansones mga farm. May mga lansones pa pong nakatanim dito. At productive pa rin po mga farm. Bukod po dun,
Meron po kayo makikita dito mga ka-farm na kawayan. Yan. Mapapakinabangan niyo po yan kung sakali pong gagawa kayo ng kubo. No, mga ka-farm. Ayan o, makikita nyo. So yun mga ka-farm, pag-usapan naman natin yung kalsada dito mga ka-farm. Bali ang kalsada na to mga ka-farm ay may frontage po na 60 meters po mga ka-farm. No, may kita nyo po mga ka-farm. Hanggang dito po yung property, papunta po doon sa ibabaw. Doon lang po sa may pagitan po ng mangga mga ka-farm. Ang ilagandaan lang po dito sa property na to mga ka-farm ay along Barangay Road po siya. At 4 wheels accessible po, hindi po siya rough road mga ka-farm. Cemented road po ito mga ka-farm. At isa pa ho, ito po yung sinasabi ko sa inyo na may linya po ng kuryente dito mga ka-farm. Hindi na po kayo mahirapan tungkol po dito sa kuryente mga ka-farm. Hindi rin po siya ganun kaliblib mga ka-farm dahil po may mga kabahayan na rin po dito mga ka-farm. Pag diniretso nyo po itong way na to mga ka-farm ay meron na po ditong makikitang barangay hall mga ka-farm. Dito po, pag diniretso nyo po ay may mga kabahayan na rin po dyan at barangay hall mga ka-farm. Pag-usapan naman din po natin ang time travel papunta po sa town proper ng property o yung mismong property papuntang town proper ng Gumaka. Bali ang travel time po dito ay meron pong 20 to 30 minutes po. Depende po sa inyong sinasakyan kung motor po ba o sasakyan. At papunta naman po dito from National Highway, papunta po dito sa property na to ay meron lamang pong travel time na 10 minutes mga ka-farm. So yun mga ka-farm, pag-usapan naman po natin yung titulo o yung mismong document sa itong property. Bali ang titulo po nito ay OCT pa po. Yun nga lang po, patay na po yung mismong may-ari nito. Bali ang buhay na lang po dito ay 3 magkakapatid. Bali 4 po sila mga ka-farm. Yung isa po ay patay na at yun naman po ay walang anak, yung namatay. Bali kaya yung 3 po na yun, isa lang po ang may hawak ng titulo nito mga ka-farm. At yung 2 kapatid po ay ang mangyayari po dito, ang pipirma na lang po doon sa 2 kapatid po na iwan ay yung mga anak na lang po. Bali, ang mag-a-abed na rin po ng mga documents nito, ang magdadala na po ng documents dito ay yung mismo pong anak ng nasa unang-unang hawak ng titulo mga ka-farm. Bali, sila na daw po ang magdadala ng documents po dito mga ka-farm dahil ito po ay nasa Manila. Dahil nga po ang usap po namin dito mga ka-farm na kapag mayroon pong buyer ay pupunta po sila para po sa documents mga ka-farm. So yun mga ka-farm, ang property na to ay updated land tax naman po ito mga ka-farm. At isa pa po, at meron po itong lot plan mga ka-farm kaya wala na po kayong paproblemahin patungkol po sa documents po ng property. At saka para sa mga interested buyer natin dyan na gusto pong malaman o mapuntahan itong property na to ay tumawag lamang po kayo sa number po na makikita nyo po sa inyong screen and sa WhatsApp and Viber po para sa mga karagdagang impormasyon na gusto nyo pong malaman. Ako po si Brian Maslabero, ang kasama nyo po dito sa property na to mga ka-farm. Bali ito, explain ko na po sa inyo yung mga bahay po dito mga ka-farm. Bali ang usap po dito sa bahay na ito, sila po yung mga naglulukad dito mga ka-farm sa property. At ang usap po nila dito, kung sakali man po may bibili ng property na to, ay kukusa na po silang aalis mga ka-farm. Dahil ayun po ay hindi naman po sila nagkakaroon dito ng usap na sila ay hindi aalis kung sakali magkaroon ng bentahan. Itong property naman na ito, o yung mga nakatira po dito sa property na to mga ka-farm, ay magkukusa naman daw po silang aalis. Dahil hindi po sila naupa dito mga ka-farm. Kaya sa mga interested buyer natin dyan na nag-iisip kung sakali mang magkakaproblema patungkol dito sa mga bahay na nakatira dito, ay wala po tayong magiging problema na mga ka-farm. So yun lamang po na mga ka-farm. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. God bless all po.